Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Madami ang nagulat nang ilabas ng NBA ang kanilang panibagong listahan ng MVP ladder dahil una na nga dito ang 21-year-old Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Pangalawa ang reigning League and Finals MVP Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder. Pangatlo ang 3-time League MVP Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Pang-apat ang 5-time All-NBA First Team member Luka Doncic ng Los Angeles Lakers. At panglima naman ang former Finals MVP winner Jaylen Brown ng Boston Celtics. Madami ang nagulat dito dahil lamang nga ang lahat ng nasa top 5 sa points per game kay Wemby. Sa rebounds ay lamang din si Nikola Jokic sa kanya. Sa assists ay lamang din nga ang lahat sa kanya at ganun din sa efficiency. Ganun pa man sa depensa nga ay malaki ang agwat niya sa lahat ng MVP candidates. Payag nga ni Wemby nung isang araw lamang ay kalahati ng basketball ang depensa at dapat din itong titigan ng pagpili ng MVP. Habang para naman sa iba ay may award na nga daw para dito at yan nga ay ang Defensive Player of the Year kung saan si Wemby din nga ang nangunguna sa ngayon. So andun nga mga kaibigan ang posibilidad na manalo si Wemby ng regular season MVP at Defensive Player of the Year award sa isang taon. Isang bagay na tanging si Michael Jordan, Hakeem Olajuwon at Giannis Antetokounmpo pa lamang nakakagawa sa kasaysayan ng NBA. Bukod dyan, kung magagawa nga ito ni Wemby ay papalitan na niya si Derrick Rose bilang ang youngest regular season MVP winner sa history ng NBA. At papalitan niya din si Dwight Howard bilang ang youngest defensive player of the year winner. Isang bagay na nagawa na niya dapat nung rookie season pa lamang niya kung hindi lang siya nadaya at binigay ng NBA kay Rudy Gobert ang award na ito. Sa ngayon nga ay madami lang ang nagdududa kung bakit ba si Wemby na nag-a-average lamang ng 24 points, 11 rebounds, 3 assists and 3 blocks per game ang una sa MVP kung andyan nga sila Nikola Jokic na nagtatala ng 28 points, 13 rebounds and 11 assists per game on 57% shooting sa field. Andyan din si Luka Doncic na scoring leader at nagtatala din ng 34 points, 8 rebounds and 8 assists per game. Meron na din nga si Luka 11 straight games ngayon na scoring 30 points or more at si SGA ay nag-average din ng 31.5 points, 4 rebounds and 7 assists per game on 56% shooting sa field. Mas efficient nga ito kay Wemby. At mas mataas din ang kanilang team record kahit na sa last 25 games ng San Antonio Spurs ay may 2 talo lamang sila. Pahayag ng iba ay naghahanda na umano ang NBA na ipasa kay Wemby ang trono bilang ang bagong muka ng liga sa pag-retire ni LeBron. Si Wemby na nga nakikita nila bilang face of the league, kaya naman nais na nila itong maging MVP winner. Andun nga ang issue ng voters fatigue at pagiging anti-media ni Nikola Jokic. Hindi naman mabenda sa fans si SGA at hindi masaya ang mga fans sa mga pasabit niya. Habang si Luka naman ang sa palagay ng madami ay palaging nasa snub sa usapan ng MVP. Kaya ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay deserving na manalo ng MVP award ngayong season si Wemby kahit na napakatindi ng stats sa pinapakita ng mga kapwa niya MVP candidates?